Bawa kwartawab shalanawa, Bawa kwartawab shalanawa, abayahawa shabasamayam, abayahawa shabashamayam, salakalanawa, salakalanawa, alkataayanawa, alkataayanawa, watawadalak aldamak, watawadalak aldamak, sa satapat kataayanawa, sa satapat kataayanawa, kalhalal hawadla abayahawa alhayam, kalhalalawad na abayahawa layam, basa masyayak yawashay, Basyam masyayak yawashay, basam raw kakadas, Basyam raw kakadas, yaman, terasa. Okay. Nasa chapter 10 na tayo sa pangalawang aklat ng Makabiyo. Okay, basa. Pangalawang aklat ni Makabeyo, Kabanata 10, verse 1 to 38. Sa tulong ni Yahweh, napalaya ang Jerusalem at nabalik ang templo ng lusubi ni Judas Makabeyo at ng kanyang mga tauhan ang lungsod ng Jerusalem. Winasak nila ang mga altar na itinayo ng mga hintil sa pamilihan, gayon din ang ibang mga dakong sambahan. Pagkatapos, nilinis nila ang templo at nagtayo sila ng bagong altar. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naghandog sila at tinupok ito ng apoy na mula sa kiniskis na bato. Nagsunog din sila ng insenso, nagsindi ng mga ilawan, at naglagay ng itinalagang tinapay. Okay, nagtagumpay ang Israel laban sa mga kaaway. Ngayon, nabawi nila ang templo sa Jerusalem at tinanggal nila yung mga Diyos-Diyosan at tinayo nila uli ang bagong altar at ano pang ginawa nila? Tuloy tayo. Nang may handa ang lahat, nagpatira pa sila at nanalangin sa alahayam at hiniling sa kanya na huwag na sana nilang danasin ulit ang kanilang sinapit. Hiniling din nila na kung magkakasala silang muli, sana'y maging banayad ang parusang tatanggapin nila at huwag na silang ibibigay sa kamay ng malulupit at walang habag na mga hintil. Nang ika-25 araw ng ikasiyam na buwan, araw rin ng lapastanganin ng mga hintil ang templo. Idinaos nila ang muling pagtatalaga sa templo. 8 araw na masayang nagdiwang ang mga Hudyo, tulad din ng pagdiriwang sa pista ng mga tulda. Naalala nila na di pa lubhang nagtatagal, idinaos nila ang pista ng mga tulda habang naggagala sila na parang may ilap na hayop sa kabundukan at naninirahan sa mga yungib. Okay. Ngayon, nakita natin, nagtagumpay na sila kasi nawala ng galit ni Abayahawa sa mga Hebrew Israelite. At nalangin ang mga Hebrew Israelite na kung magkasala sila muli, wag naman sanang maibigay sila sa mga malupit na mga kaaway na banayad lang ang parusa na mangyari sa kanila kay Abayahawa. Kasi ang mga Hebrew Israelite talaga, pag tumino to, laging tagumpay sa labanan, laging pinagpala. Pero kung may mga pasaway, yung mga hindi pasaway, nadadamay. Silang lahat tuloy na parusahan. Ngayon, binalik na nila ang templo. Nagkaroon sila ng pagtalaga sa templo, yung tinawag na Hanukkah. Sa 12 araw, 25 days, Pitsa 25, sa buwan ng Nobyembre. November yon, pang-siyam na buwan. Okay, tingnan natin ha. Basa. When is Hanukkah? The holiday begins on the 25th day of Kislev, which is the 9th month of the ecclesiastical religious year on the Hebrew calendar. In the Western calendar, Hanukkah is celebrated in November or December. Okay. Tingnan mo ang ano niya, yung tinatawag na candle lighter na menorah. Ay siyam na. 7 yung dati. 7 ang kapistahan. Ngayon siyam na. Nagdagdaga ng Hanukkah, pang-8, pang-siyam, yung Purim. Yung panahon ni Queen Esther.
at ni Mardukay. Naging siyam na lahat ang landsam. So, November 25, 9 months. November 25. Pero minsan magbago-bago yan because of new moon. Okay, pansinin mo ha. O, basa. Hanukkah 2026 begins on the evening of Friday, December 4, and ends at sundown on Sunday, December 12, often called the Festival of Lights. The holiday is celebrated with the lighting of the menorah, traditional foods, games, and gifts. So, ang celebration talaga ay 7 days. Dahil sa new moon, nagbago, naging December 4 sa 2026 up to December 12. Magbago-bago yan siya. Kasi yung yung anghel nga nasahin sa buwan, hindi matino eh. Binago-bago nila eh. That's why ang new moon, bago-bago din. Samantala, ang original, yung panahon ni Judas Maccabeo, November 25 talaga ang Hanukkah. Yung actual lagi celebrate nila pagtalaga ng templo. Sa 2026, this coming December 4 up to December 12, ang celebration ng Hanukkah o pagtatalaga ng templo. Okay, tuloy tayo. Sa kanilang pagdiriwang ngayon ay may dala silang mga dahon ng palma at mga tungkod na napapalamutian ng magagandang dahon habang kumakanta ng mga awiting pasasalamat at papuris sa alahayam na nagdulot ng pagkakataon upang linising muli ang templo. Nagpalabas din sila ng kautusan na ang araw na ito ay pagdiwang ng buong bansang Hudyo taon-taon. Ganyan nagwakas ang buhay ni Haring Antioco na tinawag ding Epifanes. Ang ilalahad ko naman ngayon ay ang kasaysayan ng anak niyang si Antioco Eupator at ang kasamaang ibinunga ng kanyang mga pakikidigma. Ito si Antioco Epifanes, matindi ang karamdaman nito bago siya namatay. Ang kanyang katawan ay naging mabaho, inuod pa. Kasi biro mo na siyang nagpapatay sa 7 magkapatid, pati sa nanay, 8 lahat, na ayaw kumain ng baboy. Pati yung saserdote si Eliezer. Pero mo pilitin ng mga Hudyo pa kainin ng baboy. Hindi naman hintil yan, Hebrew yan eh. So, bawal talaga sa Hebrew na kumain ng baboy. Pero kung hintil ka, nasa iyo yan. Pero kung Hebrew ka, kumain ka, malaking kasalanan yan. Pero pag hintil ka, sabi naman doon ni Apostol Pablo, ang hintil dapat pasunurin sa Torah. Pero kung ayaw, huwag pilitin. So, ang hintil, kung ayaw magpatuli, huwag pilitin. Kung ayaw pakainin ng baboy, gusto talaga kumain ng litson, huwag na lang pilitin na huwag kakain. Kasi gusto niya eh. So, ganun ang turo ni Apostol Pablo. Hindi sinipa ni Apostol Paul ang Torah. Pinatibay pa nga niya. Pero dahil hintil, hindi naman Hebrew, malaya sila. Pero pilitin, sikapin na sumunod sa Torah. Pero talagang ayaw, katulad kay Timote, o kay Tito pala, ayaw magpatuli, wag nang pinilit. Kung si Mario Cada ay hintil, wag nang pilitin magpatuli yan. Hayaan na lang supot yan habang buhay hanggang magkamatay niya. Tuloy ka na ba? Supot? Okay, tuloy tayo. Basa. Pagkaupo ni Eupator bilang hari, inilagay niya si Lysias bilang punong pangkalahatan upang magpalakad ng pamahalaan ng Ciliceria at Pinesia. Si Ptolomeo Macron ang kauna-unahang gobernador na naging mabuti ang pakikitungo sa mga Hudyo. Nasaksihan niya ang mga kalupitang ginawa sa mga Hudyo. Kaya't ibinalik niya ang mapayapang pagsasamahan nila upang kahit papaano'y mabayaran ang kalupitang dinanas nila. Nang malaman ito ng mga kaibigan ng hari,
isinumbong siya kay Haring Eupator. Sinabi nilang nagtaksil siya sapagkat iniwan niya ang Sepros na ipinagkatiwala sa kanya ni Pilomitor at kay Antioco Epiphanes siya pumanig. Dahil dito, hindi na siya iginagalang ng mga tao, kaya't nagpakamatay siya sa pamagitan ng pag-inom ng lason. O yan, nagpakamatay kasi ito kasing yung sumbong sa hari ni Eupator, Antioco Eupator, na yung gobernador na tinalaga mo, wala na, pumapanig na sa mga Hudyo. So, sa mga hintil, hindi na siya pinapansin. Sa kalungkutan niya, nagpakamatay na siya sa pamagitan ng lason. So, si gobernador, tapos sa kabanata, sa pamagitan ng lason. Yun lang. Okay, tuloy tayo. Pagkamatay ni Ptolomeo, naging gobernador ng lupaing Idom si Gorgias. Kumuha ito ng mga kawal na bayaran at kapag nagkakaroon ng pagkakataon, ay nilulusob niya ang mga Hudyo. Kasabay nito, ang mga Idomita naman mula sa kanilang matitibay na tanggulan ay patuloy na nanggigipit sa mga Hudyo. Tinanggap nila ang mga takas na rebelde mula sa Jerusalem at hindi tinigilan ang pakikipaglaban sa mga Hudyo. Sa kabilang dako, si Judas Macabeo at ang pangkat niya ay nanalangin upang tulungan sila ng alahayam. Pagkatapos ay agad nilang sinalakay ang tanggulan ng mga Idomita. Idomita, mga lahi ni ni Isaw. Kasi ang palayaw kasi ni Isaw, Idom. Ibig sabihin ng Idom, pula. Mapula ang balat niya puti na mapula-pula. So, Idomita, kalaban ng mga Hebrew Israelite. At sila ngayon na nakatira sa Israel ngayon, mga Idomita, nga nagkanwaring mga Hudyo. Sila yung mga huwad na Hudyo, mga Idomita. Sila si Netanyahu, mga nandoon, na mahilig sa sombrero ang kanilang mga kahanila, mga rabay, at haba ng balbas dito. At sa noo ay pinakalbo nila. Yan ang mga Idom. Okay, tuloy tayo. Hindi nila nilubayan ang pagsalakay hanggang sa napasakamay nila ang mga tanggulan ng kaaway. Lahat ng makitang kaaway ay pinatay. Umabot sa bilang na 20,000 ang mga kaaway na napatay. May 9,000 nagkubli sa dalawang napakatibay na tore na may sapat na pagkain at kagamitan, sakali mang sila ay kubkubin. Upang hindi makatakas ang mga ito, itinalaga ni Judas Macabeo sina Simon at Jose at pinatulungan pa sa pangkat ni Sakeo para kubkubin ang mga tanggulan. Si Judas Macabeo ay umalis at nagpunta sa lugar na lalo siyang kailangan. Sa pangkat ni Simon ay may ilang mga tao na mukhang pera. Nilapitan sila ng mga kaaway mula sa tanggulan at inalok ng 140 librang pilak para mapabayaan silang makatakas. Biro mo may mga taksil na mga Hudyo. Inalokan lang ng pera sa kaaway at patakasin sila. Kasi 9,000 yung nakakuble. So, ito namang mukhang pera, madaling matukso sa pera, paatinin lang doon sa simbahan ng Babylonian na Sunday ang samba, pagsamba sa mga Polynesian kasi may bigay ng grocery at saka bigas. Wala. Pinagpalit ang panampalataya. Ito yung mga Hebrew Israelite na mga Hudyo na mga taksel. Pera lang ang katapat, wala na. Tulibagbag na ang pagsunod sa Yahweh. Okay, tuloy tayo. Ang ganitong pagtataksil ay nakarating kay Judas Macabeo. Tinawag niya ang mga pinuno at ang mga nagtaksil ay isinakdal niya sa kasalanang pagbibili ng mga kababayan sapagkat pinatakas nila ang mga kaaway para maipagpatuloy ang paglaban sa kanila. Ipinapatay ni Judas Macabeo ang mga taksil at sinalakay agad ang 2 tanggulan. Nagtagumpay na naman siya at sa 2 tanggulang iyon ay mahigit na 20,000 kaaway ang kanilang napatay. Pansinin mo
itong mga taxel na tumanggap ng pera, inalok sa kaaway na palayasin mo kami. Itong pera, oh. So, nung nalaman ni Judas Maccabeo, anong ginawa niya sa verse 22? Ipinapatay ni Judas Maccabeo ang mga taksil. Mga taksil, mga kapwa na Hebrew Israelite yan. Patay talaga. Pero sa utos ni Apostol Pablo, yung mga taksil, mga masamang tao, sa ating kapanahonan, hindi napatayin, itiwalag, paalisin sa kapulungan, sa assembly. Yan ang ginawa. Pinapatay ni Judas Maccabeo. Matindi nga doon eh. Pinapatay. Yung mga hindi nagsimba, nandito naman, hindi nagsimba, pinapatay. Pero kung nasa malayo dahil sa trabaho, exemption to the rule yan. Pero kung nandito lang, katulad ng maliit na mama, tiwalag talaga yan. Nandito lang, puro nagtitinda lang ng hindi nagsimba, mga 2 buwan na, tiwalag talaga. Natakot siyang mga yayat eh. Gusto niya laging tabatsoy. Kasi laging nagtinda para naging suman, para hindi mga yayat. So yan, tiwalag yan. Sa panahon nilang Judas Maccabeo, pinapatay niya, pinapatay ni Judas Maccabeo ang mga taksil. Pagkatapos, sinalakay agad nila ang 2 tanggulan sa mga kaaway ng mga hintil. Anong kasunod? Anong sinabi diyan sa Roma, chapter 5, 10? Basa. Unang Korinto, chapter 5, verse 13. Ngunit hatulan ninyo ang mga nasa inyong kapulungan. Kung gayon, palayasin ninyo ang masamang taong iyon sa inyong kapulungan. Palayasin. Iwalag sa English. Basa. But judge those who are in your assembly. Then cast out that weak man from your assembly. Yun, hindi naman natin sila pwede patayin eh. Katulad ng ginawa ni Judas Maccabeo. Tigok si Argiboy. Tigok si Lina. Tigok si Marciana. Tigok si Pastor Nick. Pero tiwalag lang. Tiwalag lang. Kasi dito, sabi palayasin ninyo ang masamang taong iyon sa inyong kapulungan. Cast out that wicked man from your assembly. Na Romans 5:13 yan. Okay, tuloy tayo. Si Timoteo ay minsan nang natalo ng mga Hudyo. Kaya't upang makaganti, nagtipon siya ng isang malaking hukbo ng upahang kawal. Kabilang din ang isang malaking hukbong nakakabayo mula sa Asya. Nang handa na ang lahat, umalis sila para sa lakayin ng Judea. Habang papalapit ang mga kaaway ni Judas Maccabeo at ang kanyang pangkat naman ay nanalangin sa alahayam, nagdamit sila ng panluksa, naglagay ng abo sa ulo, at nagpatira pa sa harap ng altar. Hiniling nila na kahabagan sila ni Yahweh at tulungan sa paglaban sa kanilang kaaway, gaya ng ipinangako niya sa kautusan. Pagkatapos manalangin, kinuha nila ang kanilang mga sandata, lumabas ng lungsod, at umimpil kinagabihan sa pook na malapit sa mga kaaway. Biro mo, lulusobin na sila. Judas Maccabeo. Daming kaaway eh. Kasi nanalangin sila kay Abba Yahweh. Nagluksa sila, naglagay sila ng abo sa kanaulo. Nanalangin, natulungan sila sa digmaang ito. Kasi biro mo, 3,000 lang sila eh. Samantala, yung kalaban, 26,000 plus 6,000. 6,000 plus 26,000. Sila 3,000 lang. Basa. Pagsikat ng araw, nagsagupa ang 2 hukbo. Ang isa'y umasang magtatagumpay.
Hindi lamang sa kanilang tapang, kundi sa tulong ni Yahweh. Samantalang ang isa'y nagtitiwala lamang sa sariling kakayahan. Sa gitna ng tagalimpuyong labanan, isang pangitain mula sa langit ang nakita ng mga kaaway. Nakita nila na may 5 lalaking nakasakay sa mga kabayong may rendang ginto ang nangunguna sa lumalabang mga Hudyo. Pinalibutan nila si Judas Macabeo para hindi masaktan. Mismong balutin nila ang ginawang pananggalang nito. Pinauulanan nila ng palaso at malalaking bato ang mga kaaway. Nalito at nabulag ang mga iyon. Kaya't nagulo ang kanilang pangkat at nagkawatak-watak. Oh, kita mo ha? Ang kaaway ha? Nakakita sa langit na may nagkakabayo, na may mga baluting ginto. Mga anghel yun eh. At pinaligiran nila, pinalibutan nila si Judas Macabeo para di masaktan. Kasi biro mo naman, ang dami yung kaaway. So, ang tagumpay talaga ni Judas Macabeo dahil sa tulong ni Yahweh na nagpadalag mga anghel. Kaya nakita sa kaaway. Yan, biro mo ha. Kasi nanalangin sila eh. Natulungan naman sila dahil kaaway nila, ang dami. Naglalakad, 26,000. Ang mga nagkabayo ay 6,000. Tapos sa Matala, 3,000 lang sila. Pero ang galing ng mga anghel. Ipaligiran si Judas Macabeo para protected. Sa mga kaaway, nagpaulan ng palaso. Okay, tuloy tayo. Yan mga anghel. Nagkabayo. May mga pakpak. Yan. Mga anghel, may mga pakpak, Nagkabayo. Itong kabayo, lumilipad yan. Magkaroon tayo ng service vehicle, kabayo doon sa langit. Chariot of fire. Tingnan mo. Ito mga kaaway. Yan mga anghel. Protected. So, hindi natalo silang Judas Macabeo. Kasi dahil sa anghel na pinadala ni Abba Yahweh. So, ganon ang proteksyon. Basa. Napatay sa kanila sa labanang iyon ang 20,500 mga kawal, nalakad at 600 mga ngabayo. Si Timoteo ay nakatakas papunta sa napapadirang muog sa Giser na pinamumunuan ni Quirinius. 4 na araw itong kinupkob ni Judas Macabeo. Palibasay matibay ang tanggulan, ang mga kawal na nagtatanggol nito ay sumigaw ng mga panlalait sa mga Hudyo at sa alahayam. Sa galit ng mga tauhan ni Judas Macabeo, nang nagbubukang liwayway na noong 5 araw, 20 sa kanila ang buong tapang na pumasok sa tanggulan at sino mang makasalubong na kaaway ay pinapatay. 20 sa kanila ng buong tapang na pumasok sa tanggulan ng mga kaaway. 20 lang. Pero ang napatay na kalaban nila sa tulong ng mga anghel na pinadala ni Abba Yahweh, 20,500 na mga kawal na lakad at 600 na nagkakabayo. Kung sila lang si Judas Macabeo, 3,000 na sila, ay hindi lang kayanin. Pero dahil sa tulong ni Abba Yahweh, pero mo naman napatay, 20,500. Tapos 600 ang nagkabayo, napatay. Pag si Abba Yahweh magpadala ng anghel, si Pastor Buddy, dapat patay na to eh. Magpadala si Abba Yahweh ng anghel upang maligtas siya doon sa tubig. Ganon. Tuloy tayo. Ang iba na may lumigid at doon umakyat sa likuran. Sinigaan nila ang mga tore at sinunog ang mga nanlalait na kaaway.
Winasak naman ng ibang pinto at nakapasok ang mga kawal na nasa labas pa ng lungsod. Si Timoteo na nagtago sa isang balon ay napatay kasama ang kapatid niyang si Quirias at iba pang nagngangalang Apollopanis. Sa pagtatagumpay na ito, sina Judas Macabeo ay nagpasalamat sa Yahweh. Umawit sila ng mga awit ng pasasalamat dahil kinahabagan niya ang Israel at pinagtagumpay sila. Oh. Ano nangyari? Ang namumuno si Timoteo, tigok, o 20 katao lang ang lumusob ng mga Hebrew Israelite. O kasi maraming na napatay, kunti lang natira sa kanila. Diyos tanggulan, nilusob ng 20 katao na buong tapang. Napatay si Timoteo na muno. So, kapag ang Aba Yahawa ay protection sa atin, hindi talaga tayo matalo. If Alahayam is with us, who can be against us? Sa pagtatagumpay na ito, sina Judas Macabeo ay nagpasalamat sa Yahawa. Pasalamat sila. At umawit sila ng awit ng pasalamat. Dahil sa pinahabagan niya ang Israel at pinapagtagumpay sila. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's heaven. Yahweh Shai, your son. Ayan. O, dito nagtapos. Tayo didako sa panalangin, Pastor Buddy. Okay, dakilang abayahawa, aming alayam. Maraming salamat po sa lahat na aming natutunan at narinig sa magitan ng turo ng iyong lingkod. Purihin ka at pasasalamatan at ikaw sa ibagal pangalan, Yahawa, aming alayam. Sa pangalan ni Jesus ay Yaman.